What's up, marketing o kumusta po kayo? Ngayon pong araw na ito, marketing mag-share naman po tayo isang napaka-interesting na topic kasi ngayon po ay papasok na naman po yung inaabata nating buwan. Ngayon pong buwan ng Agosto at may mangyayari po dyan, marketing na nako, dapat po tayo po aware sa pagpasok nito. Ano yan? Yung pong pagpasok ng Hungry Ghost Month ngayon pong 2026 at yan po mangyayari po ngayong August 13 hanggang September 11 at magpipik po yan ngayon pong August 27. Yan yung po yung pinaka Hungry Ghost Day sa August 27. Kaya tandaan nyo yung petsang yan, marketing. At ngayong taon pong ito, 2026, meron tayong apat na major na dapat po iwasan nating gawin sa ating mga tahanan o sa buhay po ninyo para kayo po hindi abata ng mas nasabing mga major din na unlimited na mga misfortunes sa buhay. Ano yan? Isa-isahin natin sila, marketing. Number 1, iwasan nyo po muna, marketing, ang pagbubukas ng mga bagong negosyo o pakikipagtransaksyon sa mga bagong businesses. Huwag kayong pipirma ng mga bagong kontrata at magbubukas ng mga bagong negosyo kasi yun nga, malulugi lang kayo kasi negative yan. Kapag ka Hungry Ghost Month, hindi po yan iminumungkahi na gawin. Ang pagbubukas ng mga bagong negosyo, pakikipagtransaksyon ng mga bagong mga businesses deals. Talaga ba? Opo, marketing, kaya tigilan nyo po muna yan. Pangalawa, iwasan nyo po muna, marketing, ang magpa-renovate o magpagawa ng bahay. Bakit naman? Kasi negative nga po. Kasi Hungry Ghost Month, baka kayo ipuntahan dyan ng mga Hungry Ghost na yan at kayo yun nga, lukuban ng mga sinasabing mga kamalasan sa bahay po ninyo. Di negative yon. Gusto nyo ba yun? Aleche. At ang number 3 po, iwasan nyo po muna ang lumipat ng bagong bahay. Yun na nga, kasi hindi nga kayo pwedeng lumipat. Kasi hindi nga kayo pwede magpa-renovate, hindi nga kayo pwede magpagawa, at lilipat pa kayo. Lalo kayong mamalasin, marketing, kasi kapag kayo po lumipat ng bagong bahay o mga bagong apartment, bagong condominium, ngayong Hungry Ghost Month, baka kayo po masundan. At yan po titira sa inyo, sasama yan sa inyo. At pagkaganon, bahala kayo sa buhay nyo. Baka kayo bigyan nyo ng mga sinasabing yun nga, unlimited na mga kamalasan. Nako? Kaya tigilan nyo po muna yan. At number 4, ito po yung pinaka-major sa lahat. Wag na wag po kayong magpapakasal. Nako, big no po muna, marketing. Kung may mga plano kayo magpakasal ng August. Bakit naman magpapakasal ng August? Ayaw, diba? Alam nyo, walang nagpapakasal ng August, marketing. Ewan ko lang doon sa iba siguro, kasi meron din po paniniwala sa pamahi na kapag ka daw po buwan ng August, para yun daw po hindi magandang buwan sa pagpakasal. Dapat daw po June. Para kung bagay mainit, hindi tag-ulan. Kaya lang po diba ngayon pagka June, July, tag-ulan na. Kaya tinang nyo nga ngayon, dag-M nga Ayaw, diba? July pa lang po kayo, marketing. Pero yun na nga, kung halimbawa, may plano kayo magpakasal ngayong buwan ng August, ipagpaliban nyo namang pumuna yan. Kasi naku, Mariosep, baka nga kayo po, yun na nga, madamay sa sinasabing kamalasan na dala-dala ng Hungry Ghost Month na yan. Nakakatakot yon. Baka kayo malugi. Ayaw, diba? Opo, kaya tigilan nyo po muna, marketing, yung pag-iisang dibdib o pagpapakasal ngayong pong Hungry Ghost Month. Starting lang naman po yan, marketing, ngayon pong August 13 hanggang September 11. At baka ang araw pa ng kasal po niyo ay August 27. Nako, i-cancel nyo na yan kasi talagang malas na malas pong araw yan. Kasi sinasabi po na kapag ka daw po Hungry Ghost Month, nagbubukas po ang gate ng impyerno at pinalalabas lahat po ang mga hungry ghosts o yung mga kaluwang gutom at yan po'y naglilingering sa ibabaw ng lupa. Baka kayo po yung mapuntahan nga na makipagkasalan pa yan sa inyo, aleche. Ayaw, diba? Naku po, nakakatakot, marketing. So yun lang po, yun po yung pinaka-major na apat na po na dapat po nating iwasan. Pero yung mga sinasabing mga minor, mga things na dapat po nating hindi dapat gawin kapag Hungry Ghost Month. Yung the usual lang po, yung pagpapahilahilaw sa labas ng bahay,
o yung pagstay ng late sa gabi, na kayo pag-alagala pa. Yun, ganun din po, hindi rin po dapat ginagawa yan. Yung pag-swimming, yung pagpahilahilhot kung saan-saan mga liblib na lugar. Baka kasi nga kayo po masundan ng mga hungry ghost na yan. Ako sa Mario Joseph, nakakatakot. Baka kayo pakuha. Yung pag-swimming sa mga beaches, mga any body of water, nako hindi kainaman niya, hindi yan minumungkahi. Yung pagpa-party-party, tapos yung pagsasabit ng mga damit sa labas ng bahay po nyo, pagka mahilig kayo maglaban ng mga damit nyo, tapos iniiwan nyo sa labas. Pagka hungry ghost month na, huwag nyo po munang gagawin yan kasi andyan nga po sila, naglilingri sila sa bahay po, sa labas ng bahay po ninyo, baka maabatan nga yung mga damit po nyo, bigyan kayo ng mga sakit. Yan. Tapos, yung pagsipol-sipol sa gabi, lalong-lalo na pagka umuulan, kapag nasa loob kayo ng bahay po ninyo, kasi alam nyo, pagka daw sumisipol kayo sa gabi, lalong-lalo na yung mga hungry ghost month na ganyan, andyan kasi sa labas. Ang nangyayari, parang sila po'y inaakit natin at ini-invite natin na pumasok sa loob ng bahay natin. Yun daw po yun, yung significant ng pagsipol kapag ka hungry ghost month sa loob ng bahay nyo. Kaya tigilan nyo po muna yan. Huwag din po kayo magbubukas ng mga basang payong sa loob ng bahay po nyo. Iwasan nyo yan. Yung pagpapahilahilod sa mga pader-pader, mga puno-puno. Kasi andyan sila. Yung mga kaluwang ligaw o yung mga hungry ghost na yan, yung mga espiritu na maaring yun na nga sumunod sa inyo o sumama sa inyo at magdala sa inyo ng mga sinasabing ng unlimited na kamalasan na yan. Tapos, dapat po, kapag pumasok na yung hungry ghost month na yan, mula August po hanggang September 11, dapat po meron tayong pangontra sa bahay natin. Maglalagay kayo dyan ng salt water. Yung salt water mixture na ginagawa po natin, maglalagay kayo sa isang basong tubig, tapos kuha kayo ng isang dakot na asin, ilalagay nyo po yan sa trangkahan po ng mga pintuan po ninyo para hindi kayo pasukin ng mga sinasabing mga hungry ghost na yan. Tapos, lagi kayo mag-burn ng incense mula po August 13 hanggang September 11, at pagka nag-peak day po sila sa August 27, mag-burn po kayo ng incense sticks dyan sa bahay po ninyo. Ganun pala. Opo, kaya tandaan nyo po yung mga date na yan. Mula August 13 hanggang September 11, tapos yung pinaka-peak day niya, August 27, dyan po tayo magpe-prepare. Sa pinaka-mismong araw po ng Hungry Ghost Day, tayo po mag-o-offering ng ating mga lapyokan, yung mga ihahanda natin na offering sa mga patay. Para tayo po, hindi tayo yun nga gambalain ng mga Hungry Ghost na yan, maghahanda tayo ng mga foods, mga lapyok. Talaga ba? Tibagastos? Hindi naman po, kahit konti lang naman. Maghanda lang kayo ng siguro mga sandwiches, mga itlog, ganyan, mga sesto. O konti lang naman yun. Yun ba'y magastos ba naman? Magluto kayo ng binignit. Tapos mag-offering kayo dyan, pansit, gano'n, mga pansit bihon, pansit canton. Tapos maglalagay kayo yung offering nyo po, o yung tinatawag na, sa Ilocano, yung tawag doon sa Ilocano? Nakalimutan ko naman leche yung tawag dyan yung atang. Mag-aatang tayo sa bahay natin para halimbawa kayo pinuntahan ng yung mga kamag-anak yung namayapa na baka bumalik yan sa inyo sa Hungry Ghost Day, tayo mayroong papalapyok sa kanila. Pero kung sure nyo na sila po yung naando sa impyerno. Kasi yun nga, ang sinasabi nga daw po, kapag ka-Hungry Ghost Month, binubuksan daw po yung gate ng impyerno at yung mga hungry ghost na yan o yung mga gutom na kaluluwa, ipinalalabas yan sa lupa para kung manginain, mag-party-party, mag-enjoy. O baka isa doon yung mga kamag-anak, yung mga walang hiya. Pupunta kayo dyan dyan. Tapos pagdating sa bahay nyo, wala man lamang kayo pinipare, wala man lamang kayo hinanda. Di lalong mabubuisit sa inyo yun. Leche. Baka hindi mag-imbita pa. Sasabihin, halika, punta tayo sa amin. At siguro may handaan doon. Mayroon siguro spaghetti doon, pansit, ganyan, may mga chicken. Tapos pagdating sa bahay nyo, wala man lamang kayo hinanda. Kahit sesto, tsaka sandwich. Di lalong nabuisit sa inyo. Nako, totoo po yan. Okay, tatawa ha, makumarik tigang. May nangyari ng ganyan. Hungry Ghost Day, hindi man lamang siya nag-prepare. Ngayon, parang may pumunta sa bahay nila. Yun na nga, wala siyang hinanda. Ay, alam nyo, anong nangyari? Nagkasunod-sunod ang malas sa kanya, sa bahay niya. Nagkaroon siya ng mga misfortune sa buhay na nangyari. Tapos, ako, madalas kong naranasan yan Katulad nung 2024, ako po yung
na yung nabuslot, yung kotse ko, nabuslot sa sa kanal. Kasi ako'y hamit na hamit, gabing-gabi na, ako'y drive pa ng drive. Ako'y kung saan sa panaglilima yun. Yan po isa sa pinagbabawal, Hamak Kumariktigang, yung pagdadrive sa gabi, lalong-lalo na kapag kayo po nag-iisa. Ako, tigilan niyo. Pagka lumubog ng araw, umuwi na kayo sa bahay niyo. Ako po yun, parang nabalahaw ako. Bumuslot ako sa kanal. Kotse ko. Ako po, buti na lang may tumulong sa akin. At ayun, ako'y nakaahaw sa kanal. Yung isang gulong ko kasi nalaglag sa kanal. Buti na lang marami dong mga tao, yung mga kabataan, tinulak yung kotse ko. So yun ang nangyari, minalas ako. Kaya pagka ganyan na Hungry Ghost Month, tigilan nyo nga po muna yung paggagalagala, lalo na sa gabi, lalo-lalo na yung mga babae, tapos nag-iisa kayo. Nako, negative yan, Hamak Kumariktigang. Tapos yung kayo po'y pahilahilod kung saan-saan mga hindi nyo naman alam kung saan lugar. Tapos kayo'y padikit-dikit sa mga pader-pader. Kasi andyan daw po sa pader. Yan. Sabi ko, bakit ba sila pahilahilod sa pader? Kasi alam nyo kung bakit. Yung kasi mga pader, malamig. Kaya daw yung... sabi ko, bakit hindi na lang sila pumunta sa sabi ko, bakit hindi na lang sila pumunta sa 7-Eleven? Di ba malamig doon? Doon sila magtatambay. Ewan ko. So, basta yan po yung sinasabi po, Hamak Kumariktigang sa Punsoy, iwasan po natin gawin yan. Yung mga iba't ibang mga sinasabing mga do's and don'ts na yan tuwing Hungry Ghost Month, wala naman pong masama kung susundin natin. Pero kung halimbawa nga kayo po hindi naman po nag-observe ng ganyan, ng Hungry Ghost Day na yan, o yung Hungry Ghost Month, di okay lang po, di bahala na po kayo. Pero yun nga, sinasabi ko sa inyo, wala naman po masama kung susubukan natin o tayo po mag-observe na rin yan, yung sinasabing Hungry Ghost Month na yan. Kasi baka, yun na nga, tayo makaabat nga ng sinasabing kamalasan na dala-dala niya ng buwan na yan. O di baga? So, basta yung major po na apat, wag nyo lang po yan nang gagawin. At talagang safe na kayo. Ha? Basta kahit magpahilahilad kayo dyan, mag-swimming kayo dyan, mag-party kayo dyan. Basta gawin nyo po yan with caution. Caution. Basta mag-ingat lang po kayo. Tapos, ugalin nyo mga po yung pagsisindi po ng insenso sa bahay po ninyo araw-araw mula po August 13 hanggang September 11 hanggang sa matapos po yung Hungry Ghost Month. Tapos maglinis po tayo lagi ng bahay natin. Tanggalin yung mga clutter dyan kasi yan po ang gustong-gusto po ng mga Hungry Ghost na yan pagka napakarumi ng bahay natin. Yan, yung madilim, yung mga magugulong bahay, maruruming bahay, dyan sila pumupunta. Kasi iniisip lang, walang tao dyan. Doon sila magtatatambay. Ay! Ano, ma'am? Patalong-talong kayo dyan. Di ba yung kinukuha nyo yan? Orchids ito. Ha? Orchids. Orchids. Nagnanakaw kayo dito ng orchids. Kila ko nga. Orchids yan. May bulaklak. Tingnan mo, may bulaklak. Ay, may nangdudugas pa kayo dito ng orchids. So yun po, Hamak Kumariktigang yung lamang po. At susunod po, mag-share pa tayo ng iba po mga guide o gabay, Hamak Kumariktigang sa pagpasok po ng Hungry Ghost Month. Pag-uusapan natin yung mga sinasabing mga dapat nating isusuot sa buong buwan na yan ng Hungry Ghost Month para tayo po hindi abatan at kapitan ng mga kamalasan. Meron po yan, Hamak Kumariktigang. So, go! So yun po, Hamak Kumariktigang, sana po may napunta pa mga bagong idea at kalaman sa pagkontra ng masamang sinasabing kamalasan na yan. And with that, mga Kumariktigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. Bye, mga Kumariktigang. Ano ba yung mapila? Nanguha pa kayo dito ng orchid. Hindi naman orchid, sanda mo lang yan eh. Patingin nga. Patingin, mamila patingin. Orchids ba yan? Parang damo lang ata yan eh. Hindi orchids yan. Ha? Orchids, may mga nakalaki na eh. May mga bulak, yung mga maliliit na red, ay maliliit na white ang dahon, ay yung Yung mga bulaklak. orchids to, damo lang ito. Tingnan mo, yung mga malalaki, may ganyan ang tangkay. Orchids yan, sir. Talaga Andun. ba? O siya, sige. Dali niyo tato. Yung mga wild. Wild orchids. Oo, yung mga- Talaga ba? Nakalaki na yung isa dyan, nakita ko Mamalaki. eh. Kunin niyo malaki. Pwede. Natumubo lang yan Tumubo lang yan dyan. O tama. Dito ako hustler eh. Talaga ba? Hustler kayo dyan, ma'am, sa pagdedekot ng orchids. Let's go. Saan? Sa puno ng asis, kakabit nyo. O tama. Tumidikit sa mga puno yan eh. Tanim ko sa sa SS. Oo nga, sa asis nga ididikit ko nyo. na. Tama. No, siya go. May malaki na dun sa... Tingnan mo, yung mga nandun, may nakalaki na yung may tangkay ng ganyan, Oo. di orchids yung mga yan. Tama.
orchids, yung mga namumulaklak ng mga white na Kuha niyo maliit. ako, ma'am.